sa kumpanya niya, yung PNOCEC. So, mag-i-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, nirepeat yun. Lahat ng bagong bidder para pasok ang pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung share. Binigay kay Codena yung chip. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama at masakla, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan. Yung kontrata, unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving unwarranted benefits to Rason, yung kanyang prime company. So, this is graft and corruption in the real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expire ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over walang bayan. Pero we squander the power of the government at binigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro niyo sa mga media, masyadong hot na hot si Toby Chanko. Sabi niya, nag-meeting kami, ni Marcos, ni Romantes, ako. I was surprised, bakit nakasama ako, dapat silang dalawa ba? Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Ferrari at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar? Ito sabi niya, kayo ni Salve, ko, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Diyan ko atin. Okay. So, presuming na wala siya natatanggap, pero hindi tayo naniniwala, November 2024 ba niya sinasabi ito? Alam niya